Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum Makabansa 2, Quarter 1, Week 8. Ang ating paksa ay mga naglilingkod o nagbibigay serbisyo sa kinabibilangang komunidad. Ibigay ang mga sinisimbolo ng mga larawan ng istruktura ng isang komunidad. Para sa unang larawan. Pangalawang larawan. Pangatlong larawan. Pang-apat na larawan. Panglimang larawan. Para sa layunin ng ating aralin, natutukoy ang iba't ibang naglilingkod o nagbibigay serbisyo sa kinabibilangang komunidad. Naiisa-isa ang gawain ng mga naglilingkod o nagbibigay serbisyo sa kinabibilangang komunidad. Sino-sino ang nakikita ninyo sa inyong lugar na naglilingkod o nagbibigay serbisyo? Bakit natin sila kailangang kilalanin bilang mahalagang bahagi ng ating komunidad? Tingnan ang mga larawan ng mga taong tumutulong sa komunidad. Sabihin kung ano ang ginagawa o tungkulin ng bawat isa. Unang larawan. Pangalawang larawan. Pangatlong larawan. Pang-apat na larawan. Panglimang larawan. Sino-sino ang mga naglilingkod sa ating lugar? Ano ang serbisyong kanilang ibinibigay? Community mapping. Kompletuhin ang talahanayan. Isulat ang mga taong tumutulong sa inyong komunidad at ang kanilang ginagawa. Mga kasabing bumubuo sa aking komunidad. Halimbawa, pulis. Ang kanilang gawain sa aking komunidad, sila ang nagpapanatili ng kaayusan at katahimikan ng aming komunidad. Magbigay ng 5. Isulat rin ang inyong barangay o tirahan. Pala-sagutan. Sagutin ang mga tanong na nakasulat sa bawat arrow. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Isulat ang pangalan ng iyong komunidad. Isulat ang pangalan ng iyong paaralan. Isulat ang pangalan ng pinuno o leader ng inyong komunidad. Isulat ang pangalan ng guro sa iyong paaralan. Sino-sino ang mga nabanggit na tauhan sa gawain? Ano ang kanilang mga gawain? Mayroon ba kayong naidadagdag na mga taong nagsisilbi sa inyong komunidad? Laro repolyo roll. Ipaikot ang dahon ng repolyo habang tumutugtog ang kantang Ikaw, Ako at ang Pamayanan. Kapag huminto ang musika, basahin at sagutin kung sino ang tinutukoy sa dahon na hawak mo. Paglalarawan. Tungkulin ko na ipatupad ang batas at hulihin ang mga taong lumalabag dito. Sinisiguro ang maayos na kalusugan ng aming komunidad. Tungkulin na gabayan ang mga mag-aaral na magbasa, magsulat, magbilang at turuan ng mabuting asal. Tungkulin ko na apulahin o patayin ang apoy at siguraduhing ligtas ang mga tao tuwing may sunog. Tungkulin ko na ihatid ng ligtas ang mga pasahero sa kanilang pupuntahan.
Sino-sino muli ang mga kasapi ng ating komunidad? Bakit mahalagang makilala natin ang mga kasapi o miyembro ng ating komunidad? Kung ikaw ang pipili ng nais mong maging katulad sa mga kasapi ng iyong komunidad, sino ito at ipaliwanag? Ano ang dapat nating gawin kapag may nasalubong tayong nagsisilbi sa komunidad o nino mang kasapi ng ating komunidad? Larawan guhit. Gumuhit ng larawan ng nais mong maging katulad na kasapi ng inyong komunidad at ipaliwanag ang kanilang kahalagahan at tungkulin sa iyong komunidad. Nais kong maging patlang. Ang patlang ay patlang. Para sa ikalawang araw. Larawan suri. Sino-sino muli ang iba't ibang mga taong nagbibigay serbisyo sa ating komunidad? Bakit mahalaga ang mga kasaping ito sa ating komunidad? Anong maaaring mangyari kapag nawala ang mga kasaping ito sa ating komunidad? May kakilala ba kayong mga kasapi ng komunidad na ating nabanggit? Sino-sino sila? Para sa layunin ng ating aralin, natutukoy ang mga tungkulin ng batang Pilipino sa pamayanan. Naibibigay ang kahalagahan ng mga gampanin o tungkulin ng mga naglilingkod o nagbibigay serbisyo bilang kasapi ng komunidad. Basahin at unawain ang talata. Ako at ang aking komunidad. Bilang isang mag-aaral, maipapakita mo ang iyong pagpapahalaga sa iyong komunidad sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin at batas na ipinapanukala nito. Tulad na lamang ng pagsunod sa batas trapiko at pagpapanatili sa kalinisan ng iyong kapaligiran, paglalagay ng basura sa tamang lalagyan, at pagpapakita ng kagandahang asal sa pamamagitan ng pagmamano at pagsasabi ng po at opo sa lahat ng nakakatanda. Mahalaga ang komunidad sa paghubog ng kabataan sa konsepto ng pagkakaisa, pagtutulungan, kapayapaan, pag-uunawaan at maayos na pag-uugnayan ng bawat isa. Kung ang mga ito ay binibigyang halaga, tayo ay makasisigurong magkakaroon ng isang ligtas at mapayapang pamumuhay ang bawat kasapi ng komunidad. Ang diwang pagkakaisa at pagkakaunawaan ay naglalayo sa anumang kaguluhan kung saan ay makatutulong sa pagsulong at pag-unlad ng isang komunidad. Ano-ano ang iyong maaaring gawin upang maipakita mo bilang isang bata ang pagpapahalaga sa iyong komunidad? Bakit mahalagang sundin ang mga batas at alituntunin ng ating komunidad? Bakit mahalagang malaman natin ang ating tungkulin bilang kasapi ng komunidad o pamayanan? Sa iyong palagay, mahalaga ba ang pagkakaroon ng tungkulin bilang isang kasapi ng komunidad? Ipaliwanag. Panoorin ang video, kilalanin ang mga taong nasa komunidad at alamin ang kanilang tungkulin at gawain. Narito ang link ng video. Sino-sino ang mga nabanggit na tauhan sa napanood na video? Bakit mahalagang makilala natin ang mga kasapi ng ating pamayanan at ang kanilang mga tungkulin?
Sino-sino pa ang mga kilala ninyong kasapi ng pamayanan na hindi nabanggit sa video na inyong napanood? Community Mapping Version 2.0. Kompletuhin ang talahanayan. Isulat ang mga taong nakikita mo sa komunidad at ang kanilang ginagawa. Para sa unang column, mga kasaping bumubuo sa aking komunidad. Halimbawa, pulis. Kanilang gampanin sa aking komunidad, sila ang nagpapanatili ng kaayusan at katahimikan ng aming komunidad. At sa ikatlong column, isulat ang pangalan o opisina. Idolo ko, share ko. Pumili ng isang taong hinahangaan mo sa komunidad. Gumupit ng kanyang larawan o gumuhit kung wala. Idikit ito sa papel. Isulat at ibahagi kung ano ang kanyang trabaho at bakit siya mahalaga sa komunidad. Gamitin ang mga gabay na tanong. Gawin itong malikhain. Ang aking idolo. Ilagay ang kanyang larawan at magsulat ng pagpapakilala. Bakit siya ang iyong naging idolo? Bakit naging mahalaga ang kanyang tungkulin sa inyong pamayanan? Pagmasdan ang larawan. Ano-ano ang iyong nakikita sa larawan? Bilang isang mag-aaral, mahalaga ba na sumapi sa mga gawain ng komunidad at paaralan? Ipaliwanag. Bakit dapat nating gampanan ang ating mga tungkulin bilang kasapi ng ating komunidad? Share it. Puna ng diagram na gawain sa komunidad na maaaring maranasan ng isang mag-aaral na katulad mo. Ibahagi sa klase. Titulo ng gawaing pangkomunidad, layunin ng aktibidad, resulta sa komunidad, iyong natutunan matapos ang aktibidad. Para sa ikatlong araw, ang mga institusyon sa komunidad. Talaan ng mga salita, gamitin ang mga parirala sa ibaba, sa pangungusap. Pisikal na kalagayan. Naninirahan sa isang puok na magkatulad, ay binubuo ng pangkat na mga tao, kapaligiran, at ang komunidad. Para sa layunin ng ating aralin na ilalahad ang institusyong nakatutulong sa sariling pag-unlad. Na isa-isa ang gampanin ng mga institusyon sa pagkabuo ng isang komunidad. Tingnan ang larawan at ibigay ang iyong naging obserbasyon ukol rito. Larawang suri. Ano-ano ang iyong mga nakita o masasabi tungkol sa larawang ipinakita? Ano ang mga nakita ninyo sa larawan na may katulad sa inyong komunidad? Sa iyong palagay, mahalaga ba ang mga nabanggit ninyong estruktura na nakita sa larawan? Ipaliwanag. Sa iyong pagkakaunawa, mahalaga ba ang ginagampan ng papel ng mga estruktura na nabanggit sa ating komunidad? Ipaliwanag. Basahing mabuti ang teksto tungkol sa mga institusyon ng komunidad. Mga institusyon sa komunidad. Ang sumusunod ay mga institusyon sa komunidad na nagsisilbing haligi para sa mas matatag na pamumuhay ng mga mamamayan. Pamilya o sambahayan. Simbahan o relihiyon. Edukasyon o paaralan. Pamahalaan o otoridad. Sektor ng hanapbuhay o kalakalan.
ang institusyon sa komunidad. Panoorin ang video. Tungkol saan ang video? Ano ang mga institusyon sa komunidad ayon sa video na inyong napanood? Mahalaga ba ang magkaroon ng mga institusyon sa ating komunidad? Bakit? Paint me a picture. Bumuo ng 5 pangkat. Bawat pangkat ay bubunot ng salita tungkol sa isang institusyon sa komunidad. Ipakita ito gamit ang bahagi ng inyong katawan. Ang pinakamalikhain ay makakakuha ng premyo mula sa guro. Ang sumusunod ay mga institusyon sa komunidad na nagsisilbing haligi para sa mas matatag na pamumuhay ng mga mamamayan. Pamilya o sambahayan. Simbahan o relihiyon. Edukasyon o paaralan. Pamahalaan o otoridad. Sektor ng hanapbuhay o kalakalan. I-connect mo. Gumuhit ng isang institusyon na tumutulong sa sariling pag-unlad. Sa gabay ng guro, ibahagi kung paano ito nakakatulong sa pag-unlad. Halimbawa, ang paaralan. Crossword puzzle. Para sa pahalang, unang bilang, ito ang tagapagpatupad ng batas o mga tuntunin sa komunidad. Pangalawa, ito ay binubuo ng mga magulang at mga anak. Para naman sa pababa, pangatlong bilang, ito ang humuhubog sa pananampalataya ng mga tao sa Diyos o sa lumalang. Pang-apat, dito tinuturuan ng mga guro ang mga bata ng iba't ibang kaalaman. Pang-5, ito ang sektor ng ekonomiya ng komunidad. Basahin ang bawat sitwasyon. Isulat ang titik ng tamang institusyon sapat lang ayon sa tungkulin sa komunidad. Una, nagdadasal ako bago kumain upang magpasalamat sa biyayang kaloob ng Diyos. A. Simbahan. B. Pamahalaan. C. Pamilya. D. Edukasyon. E. Kalakalan. Ang sagot ay A. Ibinabalik ko ang hiniram kong bote sa tindahan. Ang sagot ay E. Kalakalan. Hindi ako nagdadabog kapag inuutusan ng nanay ko. Letter C. Pamilya. Nagbabasa ako ng libro kahit walang pagsusulit. Letter D. Edukasyon. Nakikibahagi ako sa mga programa ng kapitan ng barangay. Letter B. Pamahalaan. Para sa 3 araw, ako at ang aking komunidad. Buuin ang mga pangalan ng sumusunod na institusyon. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Para sa unang larawan. Pangalawang larawan. Pangatlong larawan. Sumunod na larawan. Pang-5 larawan. Para sa layunin ng ating aralin na ipamamalas ang pagmamalaki sa kinabibilangang komunidad. Na ipagmamalaki ang mga taong may malaking ambag sa kinabibilangang komunidad. Kubo ng dunong. Piliin mula sa bubong ng bahay ang mga institusyon na tinutukoy sa bawat pangungusap. Ang mga pagpipilian ay ospital, paaralan, parke, simbahan, pamilihan, pamahalaan.
Una, nagbibigay ng serbisyong medikal. Pangalawa, lugar kung saan mo maaaring makapaglibang. Pangatlo, gumagawa ng mga batas. Pang-apat, dito maaaring bumili ng ating pangangailangan. Panglima, pook, dalanginan. Mabilis mo bang nasagot ang ating gawain? Mas naunawaan nyo ba ang iba't ibang institusyon ng komunidad? Sa iyong palagay, ano ang maaaring mangyari sa isang komunidad kapag nawala ang isa sa mga institusyon nito? Ipaliwanag. Awitin at suriin ang mga awiting may kaugnayan sa pagmamalaki sa komunidad. Maaaring sumayaw sa saliw ng tugtog kung ibig. Ano ang iyong masasabi sa focus ng liriko o titik ng awit? Sa iyong palagay, bakit nagkaroon ang mga lungsod o bayan ng ganitong uri ng mga awitin? Bilang bahagi at kabataan ng ating lungsod, ano ang iyong nararamdaman habang inaawit ito? Masasabi ba natin ang mga ganitong mga awit o tugtugin ay may malaking kontribusyon sa komunidad? Ipaliwanag. Narito ang mga Pinoy athletes na nagbigay karangalan sa Pilipinas. Tungkol saan ang video? Ano-ano ang pagkakatulad ng mga taong nabanggit? Sila ba ay dapat ipagmalaki natin bilang isang Pilipino? Bakit? May kakilala ka bang katulad nila sa inyong komunidad? Ang aking idolo, pumili ng isang taong hinahangaan mo sa inyong lugar. Gumupit o gumuhit ng kanyang larawan sa iyong kwaderno. Isulat kung bakit mo siya hinahangaan. Idolo ko, kilalanin nyo. Interview. Sa gabay ng guro, sagutin ang mga tanong para sa inyong paboritong taong hinahangaan sa komunidad. Pagkatapos magtanghal ng isang maikling dula-dulaan o roleplay kung saan kayo ay mag-i-interview at sumagot sa inyong paboritong tao sa komunidad.